2 minutes. One minute. Game. So, balik na. Balik na. Makinig na ulit. No? So, we have two types of supply chain. By the way, kailangan ninyo i-showcase itong mga ginawa nyo later on. No? So, ibig sabihin ng showcase, ilalagay ninyo sa documentation natin sa Google Docs. Merong instruction doon properly kung paano nyo siya gagawin. I-grade ko yun kagad mamayang gabi. So, showcase nyo doon, ayusin nyo yung pagsulat. Ayoko nang mala-mala yung pagkakasulat ng paper niya, professional sa dapat ang ano natin dito, ang approach. Ibig sabihin, maayos na maayos dapat. Ayos yung alignment, merong references, pwedeng gumamit ng AI, pero kailangan ma-defend nyo sa akin properly yung mga ginawa ninyo. Or else, isi-zero ko yun. Pwede gumamit ng AI, pero double-edged sword yan. Pag di nyo na-prove sa akin kung saan galing yung sinabi ninyo at hindi nyo in-state na gumamit kayo ng AI, GG kayo sa akin. No? Yun lang naman yun. Pili kayo ng angle. Gamit kayo ng AI, magiging honest kayo, pero aaralin yung mabuti or gagawin nyo siya on your own. Mas maganda kung gawin nyo on your own para alam natin kung naintindihan nyo talaga. Now, we have two types of supply chain. Although may mga iba pa na hybrid forms. Pero two types lang. Para hindi kayo masyadong nahihilo. So, di nyo kailangan kabisaduhin. No? Kasi hindi naman tayo mag-quiz. Gusto ko na maintindihan nyo siya properly. Yun lang naman tayo eh. Dahil kung di nyo siya maintindihan properly, maapektuhan din yung grades nyo. No? Kagaya na nangyari sa mga sections yesterday. Kaya in-encourage ko na magtanong. Linear supply chain, pretty straightforward, you know, straight path, straightforward, halos ironic, no? Or not ironic, but related. Straight path, diretso, linear. Raw materials, production, disposal. Merong tapon. Bigyan ng isang example. Halimbawa, negosyo mo ay halo-halo. Or sabihin natin, razons of guagua, para medyo social ng konti. Razons of guagua, kilala sila sa kanilang halo-halo na merong gold. No? Merong gold yan. Ewan ko kung meron pa ngayon. So, halimbawa, yun yung negosyo nila. Siyempre, bibili sila ng mga supply. For example, kung meron mga prutas na involved, mga delata, raw materials yan. Kung inaral nyo na yan, may mga negosyo kayo. Now, pupunta sa production. Siyempre, yung production nun, kasama yung pagbubukas ng lata, pagbabalat ng mga prutas and everything, lahat ng proseso bago siya maging end product. Ngayon, for sure, meron tapon, di ba? Meron kailangan i-dispose. Merong waste. Pwedeng yung lata, containers, yung balat.
And to be honest mga kaibigan, sa accounting, kasama yung mga yon sa cost na binabayaran nyo. Kasi some of them are direct cost associated, meron ding indirect cost. No, may accounting, no? Biglang PTSD sa accounting, no? Meron accounting, meron pang algebra later on. Meron pang economics, no? Multifaceted. Now, yung waste na yan could be a disadvantage, no? Bakit kanyo disadvantage siya? Kasi you can do something about the waste. Halimbawa, yung balat ay pwede mong gawing compost. Mapagkakakitaan mo sana or magagamit for something else. Yung lata pwede mong i-recycle. Yung container pwede mong i-recycle. Yun yung disadvantage ng linear supply chain. Tatapon mo na kapag hindi mo kailangan. Now, I would like to call on Gambe. No? Call ni Gambe ngayon kahit na nag-recite siya kanina. Gambe, what are the other perceived advantages of this setup? No? Ano kaya yung possible na advantages nitong linear supply chain? Sige nga. Ano po sir, hindi po siya, rinig po ba? Yes. Sir, kumbaga yung linear supply chain, parang naka-straight lang siya, hindi siya yung may katulad ng isang or parang straight line lang siya. Kumbaga iisa lang yung sinusundan niyang ano ba tawag doon? Process. Kumbaga hindi na siya nagugulo po. Straight line or simpler process, simpler process. Ibig sabihin, kung simple yung process, ano kaya ibig sabihin nun? Ano kayang implication nun? Pag simple yung proseso mo, ano kaya yung implication nun? Sige nga, may gustong mag-recite? Deonila. Sipag pala ng section niya. Sir, pag straight line process lang po yung, or simpler process lang po yung ginagawa ng isang product, parang mas less cost po siya, hindi siya masyadong magastos. Kasi meron isang process lang siya, isang path lang siya. So yung parang yung financial nyo, sir, is iisa lang, hindi nagbabago. Okay. Could be, no? Pwedeng lesser yung cost kasi very minimal yung process, no? Pero may mga tapon din na cost, no? Which is yung sinabi ko nga kanina. Now, later on, ma-analyze ninyo kung alin yung mga businesses at alin yung supply chain network na pwede nyo sundin in a very specific scenario. No? Ano yung pwede nyo i-consider, ano yung pwede ninyong gawin, no? So, I would like to call on Ibanez. Dito ba si Ibanez? Yes po, sir. Ano pa ang advantages nitong linear supply chain? Sige nga. Straight line daw, simpler process, lesser cost. Ano pa kaya? Ano pa kaya possible? Sige, kahit na hindi ka sure, may naiisip ka lang. Ano pa kaya? Pwede natin sabihin na lesser manpower, no? Ibig sabihin yung labor cost mo mas mababa, which is associated do sa lesser cost. So in-specify natin na lesser manpower kasi lahat ng idadagdag ninyong processes pagdating sa supply chain, unless gagamit kayo ng robot, may additional manpower. Sige nga, may naisip ka na ba? Siguro sir, based dun sa mga nakita ko sa Google, siguro sir, minimal communications with the employees. Yeah. Siguro. Lesser manpower is associated with lesser communication barrier. Bakit kaya palagi mo importante itong communication barrier na ito? Sige nga. Bakit kailangan nating ma-assess na, wait lang bang kaya na? Bakit kaya natin kailangan ma-assess na walang communication barrier within our unit or within our manpower? Bakit kaya? Sige nga, Ibanez. Siguro sir, for me kasi kapag may business ka with the food industry, importanteng may
importante po sir na walang barrier within the boss or the employee because kapag po kasi may barrier ka sa isang employee mo is mahirap po yung communication and hindi po kayo makakapag-intindihan and hindi po madi-discuss yung mga advantages and disadvantages po nung dapat gawin ng isang tao. Tama, no? Kasi kung meron kayong communication barrier, mamaya sinabi, ay, huwag mo munang balatan. Pero binalatan mo. Hindi nasira yung produkto. Ngayon, Bangkayan, may dadagdag ka pa ba before we proceed? Or gusto mo nang mag-abante tayo sa disadvantages? Sige nga. Sir, sa ano po sa advantage niya po is ano po siya direct to the point, sir. Kasi from raw materials, magpo-proceed po siya sa ano sa parang sa production. Then yung disposal of waste na po. Example po parang sa mga drinks po. After po siya after 'di ba po pag naubos na yung laman niya is parang i-dispose na po yung kalat niya po. So, yun yung, yun yung advantages mo? Advantages, disadvantages? Advantages po, sir. How about disadvantages? May naiisip ka ba na disadvantage niya? Ano kaya? Wait lang po. Sige. Isorena. Naisip na... Sir, yung disadvantages po ng linear supply chain is yung economic cost po dahil po sa waste management. Since may disposal nga po, dagdag po siya sa expenses ng company. Kailangan pong ma-dispose ng maayos yung mga waste po. Yes, no? Sa abroad, no? Bibigyan kayo ng example. Sa abroad, alam nyo ba na nagbabayad yung mga household para lang maitapon yung basura nila? Hindi kagaya dito sa Pilipinas na kinokolekta na lang, no? Sa abroad, bago kolektahin yung basura mo, kailangan mo magbayad. No? So, kung negosyo ka, marami kang basura, then that's a cost associated to that. Tama yung point ni Isorena, no? Sige, may gusto pa mag-recite. Bangkayan ulit. So disadvantages sir yung ano siya yung interruption ng mga raw materials supplies po. Bakit daw? Bakit kaya may interruption of raw material supply? Kasi sir, 'di ba po minsan parang hindi naman siya agad available. So tingin ko sir yun yung magiging disadvantage nila yung pag hindi available agad yung raw materials po nila. Yes. Kaya minsan, gaya na sinasabi ko kanina, yung supplies natin, hindi porket sa kaibigan natin siya kinukuha, sure na meron lagi. Minsan nade-delay yung negosyo. Friend, meron ka na bang supply na ganito? Wala pa, friend. Sige, next week na lang tayo magbenta. Payag ba kayo ng ganon? Siyempre, hahanap kayo ng additional na supplier to secure na smoothly running yung inyong mga negosyo, mga startups ninyo. Kasi kapag nagkaroon ng problema si friend na kinukuhanan natin ng supplies, magkakaproblema rin kayo. At lalo na kung demanding yung customers ninyo, masisira yung reputation at pangalan ninyo. Ano pa po ang disadvantages? Sige nga, Isorena na ulit, nataas ulit yung kamay niya. Faller muna tayo. Mamaya ka na, friend. Mamaya na. Si Faller muna kasi masipag siya for today's video. Naririnig po ako, sir. Yes, dinig ka. Ano po, yung disadvantages na yung increase in economic cost due to waste management and treatment po. Oo, naisulat na dito. Economic cost due to waste management and treatment cost daw. Mukhang iisa lang kayo ng tinignan sa Google. O sige, sa treatment cost, alam mo ba kung ano ibig sabihin nitong treatment cost? Bawiin mo, sige. Treatment cost. Ano kaya ito? Sige nga, ano ang treatment cost? O sige, ano tayo? Kay Isorena ulit tayo. Sige, Isorena. Yes, sir. Yung isa pa po sa nakita ko is yung excessive consumption of resources. Since ayun nga po, linear lang po siya na kapag from raw materials, production, and delivery, consumption ng
customers, then disposal na po agad. Kumbaga hindi po siya umiikot kagaya ng ibang product na may reduce, reuse, recycle. Diretso disposal po siya, kaya po yung paggamit po sa mga resources is mabilis, and may instances po na nasasayang yung nasasayang and nasosobrahan yung paggamit ng mga resources po. Yes, ibig sabihin nag-forced stop siya. Kapag tapos yung proseso mo, pak, halt na agad. Parang ang pinreno, ganun. Alam nyo ba yung parang, bawa, ito na lang. Alam ko makaka-relate kayo dito sa example na to. Yung linear supply chain ay basically, sumakay ka ng jeep mula QCU, Pabayan, tapos yung jeep na yon ay malakas ang tugtog, tapos naka-lowered. Isang linya lang yan di ba? QCU to Bayan, isang linya lang yan. Walang traffic. So, harurot. Pumara ka ngayon, tapos na di ba? Siyempre, bababa ka na. Tapos na yung proseso mo. Yun yung endpoint ng proseso. Bababa ka na. Kailangan ipreno ng matindi yun kahit na dire-diretso na yung takbo. Ganon din sa linear. Paano siya naging excessive? Yung example ko, paano siya naging excessive resources? Kasi kung mabilis yung takbo ng proseso na yon, nung jeep, pumreno, tumilapon ka papunta doon sa driver at nagpalit kayo ng pwesto, maaksidente ka, excessive consumption of resources. Kasi hindi siya humihinto. Wala siyang dinadaanan na additional proseso. So, magbabayad ka ngayon ng expenses, magbabayad ka ng medical expenses. So, yun yung disadvantages, and related siya, itong proseso na to, so kung paano tayo gumagalaw sa buhay-buhay, sa araw-araw. Next, proceed tayo sa closed loop supply chain. Closed loop, from the word itself, looping, ikot-ikot siya, closed loop, pumapasok yung kanyang ibang proseso sa loob mismo ng kanyang chain, may added efficiency kapag na-implement mo ng mas maayos. Kasi hindi porket nagdagdag ka ng proseso, efficient. Kasi may cost associated, may manpower ka na kailangan ilagay, may warehousing kung kailangan. So, ito, for example of Razons of Guagua, pwedeng yung mga raw material sila after na mag-undergo ng production, lahat ng waste pwedeng i-repurpose, kagaya ng sinabi kong example. In that way, nare-remove natin yung waste na yan by repurposing. Ginagamit natin siya sa ibang paraan. Kung na-repurpose mo siya, pwede kang kumita ng panibago, mabawasan yung cost mo sa pagmamanage ng waste, mababawasan yung time. Marami kasing factors ang kailangan mo i-consider pag gumagawa ka ng supply chain. Kapag ba ni-repurpose ko to, mababawasan ba yung time ko? Mababawasan ba yung resources required? Mababawasan ba yung cost? Mababawasan ba yung manpower? Marami kang anggulo na dapat tignan. Kaya napaka-importante ng systems dynamics design. Kasi through that, you will be able to map out the different areas na naiisip mo. Halimbawa, meron kang learning partner. Yung learning partner mo gumagawa ng bug. Using system dynamics design, you can identify and you can map out the entire supply chain at makikita mo na, hala, hindi ito dapat nandito Then you can suggest na, ma'am, parang hindi dapat ito dito, dapat nating alisin or ilipat ng direction. Ganon siya ka-importante, yung system dynamics design. Sa buhay din, ang dami mong konsepto, sabog-sabog na siya. Paano mo i-connecta? Gamit ka ng system dynamics design. So lahat ng tools na binibigay ko sa inyo ay hindi lang theoretical but something that you can apply in real life. Now, using the closed loop supply chain model, what could be the advantages? Sabihin natin, magdadagdag ako, baka sabihin natin, hindi nagpa-participate si Sir Dex. More ethical. Bakit siya more ethical? Kasi ang sarap pakinggan, na yung negosyo namin, ginagamit uli yung mga basura namin for other purposes. Sarap pakinggan, di ba? Nakaka-inganyo na bumili kasi nire-repurpose yung basura. Ano po yung mga organizations na halimbawa niyan? Yung Apple, yung Samsung.
may mga may mga programs sila wherein they will buy your devices kapag gusto mong bumili ng panibago, then may rebates. Ibig sabihin kumbaga may cashback, parang ganun, para makabili ka ng bagong unit. Parang discounted siya. So, gagawin nila do sa unit mo, i-repurpose nila, gigilingin nila yung raw materials, gagamitin sa susunod na product. Cashback. Bakit nila kino-consider yon? Not just for the ethical purposes, but na-assess nila na mas mura yung mga scrap na yon kung tutunawin lang naman kaysa bumili ng panibago. Ethical na siya, economical pa. No? Ethical and economical. Sige nga. Sometimes pala to kasi hindi every time na ethical ay economical. Sige, sino pa? Advantages. You can add 2 more. Ayan, may nagtaas ulit ng kamay. Canyanes. Sige, Canyanes. Sir, nag-i-increase po siya ng profitability, sir. Bakit kaya? Gaya po ng sabi niyo, sir, nire-reduce po nila yung waste po and then nire-recycle, and yung ni-recycle po is pwede po yung ibenta po ulit at maging profitable po sa business po, sir. They are repurposing. So, kung nire-repurpose nila yung basura, if they're repurposing yung basura nila through, if they are repurposing and selling it back, then again, no? So, kung hindi sapat na nire-repurpose, in order for you to re-inject yung portion ng cost na ginastos mo for that particular waste na binayaran mo naman talaga technically to produce your product, you can repurpose it, pero kailangan mo din siyang ibenta. Hindi porket ni-repurpose mo siya, na-recover mo na yung cost. Kailangan sellable din. Ulitin natin. Hindi sapat na nagre-recycle ka lang dahil nakapag negosyo ka, or nagre-reuse ka lang, or nagre-repurpose. Kailangan na ibibenta mo rin. Adidas, for example, maraming plastic na ginagamit ang Adidas. So, ang ginawa ng Adidas, sige, gawa tayo ng sapatos na completely gawa sa plastic. Ano pa nagre-recite? Sige nga. Pasamonte. May bagong pangalan. Pasamonte. Bago tayo mag-rotor. Yes, sir. Sir? Eco-friendly, sir. Yun nga po, sabi po nila, nare-reduce po yung mga waste po. So, kinokollect po nila, then pag na-produce na yung product, then pwede na po nila ibenta. So pwede nakakatulong ka din sa environment, then kumikita ka din. Yes, tama yun, no? Eco-friendly. Pero hindi lahat ng eco-friendly ay okay sa business. Sabihin na natin lahat ng pwede natin sabihin, pero hindi lahat ng eco-friendly business-wise okay din. For example, bibigyan ko kayo ng case in point. Kasi case method niya, di ba? Hindi naman tayo pwedeng salita rito na wala tayong case na pinapresent. Case sample. Nung naglabas ng memorandum ang Quezon City na bawal nang gumamit ng plastic sa Quezon City, especially sa grocery stores, ano yung primary concern? Mas mahal ho yung supot. Supot is basically yung paper bag. Pero nangyari ngayon, nag-adjust lahat. Bakit nag-adjust lahat? Kasi dumami yung supplier ng supot na paper bag. Ano po ang ibig sabihin nun? Nagiging okay lang yung isang particular substitute solution kung massively adopted yung particular recommendation. Bakit massively adopted dapat? Kasi kailangan ng supply. Tumataas ang demand dahil nire-require ng pamahalaan, so kailangan magkaroon ng supply. Kung namimit na yung supply or mas mahigit yung supply, bababa din yung presyo. Ganun lang po yun. Kasi mayroong competition. Market competition.
Ganon din sa supply chain. Parang supply chain lang yan. Kapag mas maraming pinoproduce mo, pwedeng ma-reduce dahan-dahan yung fixed cost mo. Halimbawa, babayad ka ng rent, 3,000. Ang benta mo na nasa isang araw, 3,000 din. Kapag mas mataas sa 3,000 yung binebenta mo, mas nare-reduce yung fixed cost associated to one particular product. Bumababa yung cost mo, tumataas yung financial margins mo. Ulitin ko, may mga pagkakataon na may fixed cost ka na associated sa product. For example, rent. Yung rent na yun, bababa pag mas marami kang pinoproduce. Pero, hindi dapat siya zero. Kapag zero na siya, ibig sabihin hindi na okay yung operation mo. May conditions lagi yun. Lalo na kapag negative. Ibig sabihin nun, meron ka ng diseconomies of scale. No? Later on, tuturo ko pa sa inyo yan. Pero, we need to proceed na, no? Disadvantages na tayo. Sige nga, bangkayan, may naiisip ka ba na disadvantages? Bangkayan and... Yes, sir. Yung naiisip ko po na disadvantages, sir, yung ano po, kasi po di ba may mga materials na difficult to recycle. So, magkokos pa po sila ng money para ma-recycle po ulit yun. Kasi kumbaga magkakaroon po sila ng manufacture po ulit kasi hindi po siya basta-basta ma-recycle lang ng ganun-ganun. Yeah, additional cost could be incurred, no? Kasi may additional process eh. And with that additional process, iisipin mo pa din sino mag-ooperate niyan. Paano ang itsura ng operation niyan? Sino mag-handle niyan? Kaya minsan, may mga organization na kapag magdadagdag sila ng proseso, ina-outsource na lang po nila. Lalagay natin. If not, outsource. Kaya napakalaking bagay ng mga outsourcing. At ito yung ginagawa ng Apple, no? Nag-outsource sila ng kanilang serbisyo. Although vertically integrated yung Apple, ibig sabihin lahat ng operations, meron silang control, or lahat ng sides or aspects ng business, meron silang control. Pero most of them ay hindi naman talaga directly considered na Apple affiliated. Outsourced lang sila. For example, Foxconn. So, outsourced ang services. Sino pa po? Sige, Rotor. Kanina pa ito nagtatas, di naman nagsasalita. Nawawala ko, sir. Okay na, sir. Dinig ka na. Rinig po. Yes. Ano po, bali yung sa disadvantage po niya, yung sa pag-push po ng model, bali yung sa inventory overstocking po. Yung sa pag-push po ng model is nag-i-involve po siya dun sa forecasting demand po and yung producing goods na nagbe-base siya dun sa prediction po. So, however po, yung demand po is hindi siya nagmamatch po dun sa forecast po. And then yung magiging result po niya is nag-excess pa siya dun sa inventory that nagtataas po ng capital and nag-i-increase po ng storage cost po. Okay, next. Thank you for that, Silverio. So yun nga po, rinig po. Yes. Go. Yung quality variability po. So since nga po na yung materials po na ginamit po doon is recycled na, pwede po na hindi na po ma-meet yung same quality po as doon sa mga original po na materials po na gagamitin. Tawag dito. At magiging challenging po sa kanila to dahil magkakaroon po ng impact sa product performance po. Yes, no? Kaya napaka-importante, Kaya napaka-importante na hindi porket nagre-recycle ka or nagre-repurpose ka, pwede mo ring pabayaan yung quality. Hindi reasonable yon. So for the case of Apple, nire-repurpose nila yung kanilang, for example, aluminum. Kasi yung aluminum, tinutunaw lang po yun. Tapos aluminum natunaw na siya agad. Hindi nagde-degrade. Kasi yung chemical components niya ay similar lang. No? So, nire-repurpose nila without affecting yung kanilang quality. Mas maganda pang pakinggan. No? So, hindi na natin tatanong kasi may sarili-sarili kayong perspective dyan. Kung alin yung better, alin yung sasabihin natin na dyan ka na lang muna sa Gedli or sa Gedli. Now, it depends kasi, no? Kung ano yung pangangailangan ng negosyo na meron kayo or hina-handle ninyo or learning partners ninyo, depende. Hindi porket mas efficient
palagay ninyo yung isang particular supply chain model or network, yun na rin yung i-apply ninyo. Depende yon. Paano naging depende? Depende sa resources, depende sa manpower, depende sa scale or laki ng organization, depende sa capacity to commit mistakes. Kasi kapag mag-integrate ka ng new processes, lagi at laging merong mistakes na pwedeng mag-associate dyan. Now, for board activity number 2, no? Re-reduce natin ng konti yung time. No? 10 minutes lang to. Isasubmit nyo to later pa naman. No? From board activity number 1 na ginawa nyo kanina, which supply chain network does your Apple product follow? Sabihin na map out nyo na siya, technically, ano yung supply chain network na sinusunod ng Apple product na pinili ninyo? Ano yung advantages and disadvantages ng model na yon? And kung ano yung, kung merong disadvantages, which is, I think, meron naman talaga lahat yan, paano nyo siya isosolve? Yun lang yung kailangan nating malaman. Okay? Now, we have 10 minutes. So, 9:33.